1870, ang tibuok official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Remember, my friends, Magellan landed in the Philippines in 1521. Therefore, pag abot ni Magellan diri 1521, wala pa yung official name. Ano sa? 1870 AD. Wala pa. Tapos Magellan, napatay na lang sa Lapu-Lapu. Ha? Wala pa doon pangalan. Official. Ang iglesia ito o ni Cristo. Wala raw pangalan. Iyan mga kapatid, si Ministro Ramel Parba, no? Sa kanilang pagtutol sa Iglesia Katolika, 1870 pa umano, lumabas opisyal na pangalan ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero ayon sa kanya, namatay na lang si Magellan, wala pang pangalan. Pero ang tanong, na-research kaya nila yan? Kahit sa aklat ni Felix Manalo. Bakit? Kung tignan natin ang aklat ni Felix Manalo, kung ang kanilang argumento 1870 lumabas, official. Therefore, wala pang One Holy Catholic o Iglesia Apostolica Katolika Romana before ang 1870. Abay, paano itong aklat na ito ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolica Katolika Romana ni Felix Manalo? Ito ang ating mabasa. Ang petsang ito, 325 Anno Domini, ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig na Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sabi nila, 1870 lang. Therefore, before 1870. May mga nagtanong sa atin, asa na ba si Ramel Parba? Totoo ba na wala na siya at tanggal na siya sa ANC? Although walang opisyal na pahayag kaugnay diyan. Pero kung subukan niyong i-google ang status ni Ramel Parba, may lalabas diyan kung ano ang status niya. Pero yung makita ninyo, hindi pa yan sapat na batayan na opisyal na yan sa Iglesia ni Cristo. Dahil kung maalala ninyo, yung naging katapat ko sa debate na si Rizalito Ocampo, matagal na yun. Tinanggal siya sa INC din. Pero walang opisyal na pahayag na inilabas sa publiko kung bakit siya tinanggal. Maliban lang, may mga private message si Rizalito Ocampo noon, matagal na lilipat daw siya sa simbahang Katoliko. Nabasa ko ang kanyang message. Provided may kondisyon, gawin siyang diakono. At nang nagdebate sila si Father Darwin, ako ang nag-assist, at si Parba, si Rizalito Ocampo nandun sa tabi ko. Sabi niya, kakampi tayo ngayon. Pero nung nahirapan na talaga si Parba sa debate, abay, biglang nagdala sa kanyang bag na may mga lamang aklat at ibinigay niya doon kay Parba. No? Ngayon, itong argumentong ito, maraming naniniwala dito sa tinatawag na name game deception na ginagamit sa mga Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo. Kahit nga si
Senador Marcolita na paniwala na yung inaniba niya na iglesia ay talagang tunay. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya Di po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti, Siguro- basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Michael, kagaya ng nalalaman ninyo, mga mahal na taga-subaybay, na ang pangalan po ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at nakasulat po sa Biblia, Iglesia ni Kristo. At sana Ayun, ang kanilang name game deception mga kapatid na iglesia ni Kristo. Pero ayon sa kanilang Pasugo Magazine, ang pangalang iglesia ni Kristo ay hindi sapat para patunayan na yun ay totoong iglesia. Ito'y tatalakayin natin mga mahal na kapatid at sana magiging bukas kayo at magsuri para di mabiktima sa maling akala. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Windel Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At huwag kalimutan, bago tayo magpatuloy mga kapatid, na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon. Ilagay ninyo ang inyong address para ma-shout out natin kung asan kayo nanood ngayon. No? Tulad dito ni kapatid na Rose Oranio diyan sa Taiwan. Saan ka sa Taiwan? Anak ko nandyan din sa Taiwan, no? Nag-aaral. O si Queen Eliasap Taroma, isang kaanib sa iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ito siya. Si Delieta Capon, si Sini Lee, Larmi, si Delieta Capon, sa Velia Apolania Ibayo, Nay Cavite, si Rose Oranio sa Taiwan, si Lourdes Larmi, si Larni sa Jeddah, si Salvador Evangelista, si Rose Oranio, Taipei talaga. So, may balak kami ni Father Bin na pupuntang Taipei. Si Bro Eleanor Fuentes diyan sa Bacolod City. Si Rini Boy Kalangian, shout out. Gandang araw po. Taga saan ka? Rini Boy. Si Tata Chung, watching from Sabah, Malaysia. Si Confused Architect Birds,
tumalikod nga sa tunay na iglesia ang Romanista. Yun ang maling akala sa iglesia. No? Una, yung aral na tumalikod, confused talaga ka. Dahil imbento, kinopya na yan ni Felix Manalo galing sa iba't ibang sikta. Ang SDA, nagturo ng ganyan. Ang Jehovah's Witnesses, nagturo ng ganyan. Kinopya yan ni Felix Manalo. Pero kung ang kanilang doktrina, dapat mabasa sa Biblia. Wala namang mabasa sa Biblia na ang tunay na iglesia ay natalikod. Imagine ang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Wala pa kayong common sense. Ang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay natalikod. Huminto sa pagiging totoo. Dahil ang nagiging totoo, yung tatag lamang ng tao na self-proclaim na anghel daw. Di ba? Si Rose Oranio, kailan po? Iwan ko kung matuloy ba. Basta may communication na kami ni Father. Si Lucita Moralios, hello Brother Wendell, watching from watching po. Shout out sa United Arab Emirates Dhabi. Okay, Robert Villalos diyan sa Butuan. Si Rini Boy Kalangian sa Antipulo. Larny, okay. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, ay sa pananampalataya at sa ating Facebook din, no? Si Brian Manukan diyan sa Aklan. Maraming nagsubaybay natin diyan sa Aklan. Si Romeo Avistos diyan sa Disma Cavite. Si Sister, hello Sister Emper Rabasano, kumusta? Diyan sa Liti din, Diocese of Naval. Si Ryan Paul Bitingan sa Digo City. Happy birthday kay Bro RG, ha? RG. Happy birthday pala. Happy birthday kay Francis, anak ko. At happy 25th wedding anniversary sa Mrs. ko, sa wedding anniversary namin ngayon. Happy birthday din kay Father Abi Arganyosa. Sandali muna. Father Abi Arganyosa, happy birthday. At sa lahat ng mga kaparian na nagdiwang, sino po ba yan? Sa Diocese of Iligan. No? Acknowledge natin. Nag-birthday din pala. Sandali, asan ba yun? Si Father Marvin Tuangguamo sa Baliog. Happy birthday din, Father. At sa lahat ng mga sandali. Ito pa. Shout out down. Bago tayo magsimula, mga kapatid. Watching from Davao, si Eliezer Lacuista. Shout out, bro. Larmi, happy birthday kay Bis Friends. Hamad from Dubai. Si Eliezer Lacuista from Davao City. Okay? Okay. So, si Tiskali Tiksun, si Esperanza Masim dyan sa Riyadh, Lucita Moralios, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon. Okay, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Imagine, kahit si Senador Marco Rita ay naniwala talaga siya na itong Iglesia ni Cristo kung saan inaniban niya ay yun ang Iglesia. Bakit kaya na sa paniwalang tunay, tatalakayin natin ito,
Dahil alam niyo naman, ang dami mga aklat Katoliko na pinagchap-chap nila. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya Di po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti, Siguro- basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Yan, ang kanilang ginagamit diyan mga kapatid, na dahil may mabasang iglesia ni Kristo, abay, yun talaga ang inaangkina ng mga ministro ni Felix Manalo. At hindi lang yan, kahit si Felix Manalo. Pero ang tanong, sa kanilang paggamit sa Roma 16:16 na Iglesia ni Cristo, sapat na ba ang pangalang Iglesia ni Cristo para patunayan na yon ay tunay na iglesyang kay Kristo? Mas mabuti na tingnan natin itong Pasugo Magazine nila. Sa Pasugo Magazine nila, may nakasukip dito na isang pamplito, na ang pamplitong ito ay may pamagat, mga kapatid, na alin ang iglesyang kay Kristo Jesus. Sa Pasugo ito na Mayo 2000. Ito ang ating mabasa sa pahina 2. Hindi nangangahulugang sapat ng tawagin lamang na iglesia ni Kristo ang isang iglesia upang ito ang kilalaning tunay na kay Kristo. Ang pangalan ay isa sa mga pagkakakilanlan, ngunit hindi lamang ito ang pagkakakilanlan. So, mismo ang INC pala'y aminado na ang pangalan Iglesia ni Cristo ay di sapat upang patunayan na yon ay tunay na iglesia. Bakit? Mismo ang ating Panginoong Hesus may babala na kaugnay dito, mga kapatid. Sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 5, ito ang ating mabasa. Sapagkat maraming darating na gagamit ng aking pangalan na magsasabing sila ang Kristo at marami silang maililigaw. See? Marami daw umanong maililigaw. Kaya daming mga nagdala. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, Churches of Christ, dami na gumagamit sa Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. At ang konklusyon dito ng mga INC, mga kapatid, since Iglesia ni Kristo, yung pangalan na dinala at narehestro sa Securities and Exchange Commission dito sa Pilipinas, 1914 Punta Santa Ana, Manila, Quilos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo. At marami pa, at isa sa mga kinikilalang nagtatag ay yung nasa aklat na ito na si Egmedio Sabala, no, na nauna nating tinatalakay, mga kapatid. At para
Igiit na yung nakarehistro sa Securities and Exchange Commission 1914 ay tunay daw. Kaya, si Felix Manalo ayon sa kanilang Pasugo Magazine, alam nyo, nagturo siya na natalikod daw ang unang iglesia. At kailan ba nagsimula ang kaniyang turo na natalikod ang unang iglesia? Ito ang Pasugo Magazine sa Hulyo 1997 sa pahina 10. Ito ang ating mabasa. In 1913, convinced that God had called him to preach the first century Church of Christ, which vanished after the death of the apostles. Kailan daw umano na-convince si Felix Manalo na natalikod ang unang iglesia? 1913. Pero bago diyan, ang grupo ng Saksi ni Jehovah ay wala na, nagturo na. Kinopya lang. Ang Seventh-day Adventist, nagturo na. Kinopya lang. Oh. Mga kapatid. Oh. So, nabasa ko si Queen Eliasip Toroma. Iglesia ni Cristo lamang ang tunay na iglesyang nakasulat sa Biblia. Iglesia ni Cristo lang ba ang nakasulat sa Biblia? At tandaan natin, yung paggamit ng Iglesia ni Cristo sa Biblia, kung pag-aralan natin, hindi yan official name. Kung pakinggan natin at tingnan natin ang Romans 16:16. Dahil hindi iyon proper noun, kundi common noun. Ibig sabihin, descriptive term. Kung, etong gamiting argumento mga kapatid, inaangkin nila, kami po ang tinutukoy sa Romans 16:16. Di nyo ba na basa yung nakasulat sa Pasugo Magazine ninyo? Truly, Romans 16:16 refers to the first Church of Christ. Di kung kayo ang tinutukoy sa Romans 16:16. At sabi ng sa Pasugo ninyo, Romans 16:16 refers to the first Church of Christ. Ano po ba ang aral ni Felix Manalo na kinopya niya sa ibang pananampalataya? Batay dito sa Pasugo Magazine ninyo, 1913. Walang pagkakaiba ni Pastor Kibuloy, di ba? Naniniwala din si Kibuloy na sinugo siya. Ganon din si Felix Manalo. Naniwala siya, sinugo siya. At naniwala siya noong 1913 na talikod daw ang iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. At kung kayo ang tinutukoy sa Romans 16:16, at sabi sa inyong Pasugo Magazine, truly Romans 16:16 refers to the first Church of Christ, at ang turo ninyo, ang unang iglesia ni Kristo ay natalikod, therefore, kung inaangkin ninyo yan, kayo ang natalikod. Di po ba? Isip-isip naman pag may time. So, what was actually written in Romans 16:16, mga kapatid? Kung tingnan natin, ang nakasulat sa Romans 16:16 is plural. With a small letter C, churches of Christ. And not singular. With capital C, Church of Christ. Even in the original Greek Bible, the language in which the New Testament were originally written was plural. Ecclesiae. Ecclesiae. And not singular, ecclesia. It is plural. Why? Because Apostle St. Paul is referring to a collection of local churches. Tulad sa nakasulat sa
Unang Korinto Kapitulo 14:33, churches of the saints. Churches of the Gentiles. Nasa Romans chapter 16 verse 4. At iba pa mga kapatid na tinatawag na local churches. At sa Romans 16:16, ang collection of local churches ay nangungumusta. Saan? Sa iglesia sa Roma. So, therefore, during the time of St. Paul, mga kapatid, kinikilala na ang Roma ay sentro sa pananampalataya. Kaya, ang mabasa diyan, mga kapatid, tulad sa mga talata, churches of the saints, sa 1 Corinthians chapter 14 verse 13, merong churches of the Gentiles sa Romans chapter 16 verse 4. Ito ay mga halimbawa sa tinatawag na descriptive terms o common term and not proper name. Not the official proper name. Ganon din ang mabasa natin sa mga iglesia ni Cristo na kinopya at iniskwat ng INC sa kay Felix Manalo. At di basta-basta dahil dami nang nadala nito, di ba? Na mga inosente, mga kapatid. Daming nadala talaga na mga inosente sa akala nila na ang Roma 16:16 ay tumutukoy talaga sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Pero ulitin natin, tingnan niyo, nakasulat diyan, small c, hindi capital C. Yeah? So, therefore, yun ay tinatawag na descriptive term. Hindi proper name. Tapos sasabihin ng mga ministro at mga mangangaral sa iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo dito sa Pilipinas na pangalang opisyal ang iglesia ni Kristo sa Biblia. Kaya sila daw ang tinutukoy sa Roma 16:16. Abo, naalala niyo ang debate ni Father Darwin nang tinanong si Parba, ginamit mo ang Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Kayo ba ang tinutukoy sa Roma 16:16 na iglesia? Abay, may marinig kayo sa debate, may sumigaw. Galing sa audience, kami! Pero, pakinggan niyo ang debate. Sinagot ba ni Parma na sila? Hindi. Ang daming pasikot-sikot. Para lang pampatay oras. Categorical question naman yon. Kayo ba ang tinutukoy sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo o hindi? Tingnan nyo, i-review nyo. Diba, di sinagot direkta. Natakot si Parma sa pagsagot direkta dahil alam niya na kung sasagutin niya na kami, abay, butata ang resulta. Basta, mangangangkin lang sa hindi naman sa kanila. So, the problem of Manalo's church, the Iglesia ni Cristo, founded by Felix Manalo in 1914, is delusional when it comes name. They can interpret the verse of Romans 16:16 just to mean that their church alone is referring in the Bible and to deceive or to mislead many innocent, especially Catholic. They are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but also proselytizing the good numbers of Catholic to their fold. Kaya ating sasagutin, mga kapatid, at ilalantad, beware of the INC's name game deception. Bakit? Kung ang pangalan lang na nakasulat sa Roma 16:16 ang batayan para magiging tunay na iglesia, aba, ang dami ng iba't ibang mga siktang protestante na nakapangalan ng Church of Christ o Iglesia ni Cristo na
Nakabatay din umano sila sa Roma 16:16. At itong mga iglesyang ito na nagdala ng Church of Christ o Iglesia ni Cristo, nauna pa ito sa iglesyang inirehistro ni Felix Manalo dito sa Pilipinas. Bakit? Merong Church of Christ na ang founder ay si Joseph Smith. Noong April 6, 1830. Merong Church of Christ na ang founder ay si Ezra Both noong 1836. Meron Church of Christ na ang founder ay si Warren Perez. Kailan? Noong 1837. Merong Church of Christ na ang founder ay si William Chabe noong taong mga 1830. Merong Church of Christ, Iglesia ni Cristo na ang founder ay si Hiram Page noong 1842. So paano yan? Ang daming gumagamit sa Roma 16:16 na mas nauna pa sa iglesyang sumulpot dito sa Pilipinas noong 1914. Ang tanong, tunay o totoo ba din silang tatag ng ating Panginoon Jesucristo dahil gumamit sila sa Roman 16:16? Kahit tao ang nagtatag nila? Pero, bakit marami ang madala talaga mga kapatid at mapauo? Dahil, alam nyo, mga aklat Katoliko ginagamit nila pag chap-chap. Ano yung aklat na Katoliko ginagamit nila? Una, isa-isahin muna natin. Ito ang isa sa mga aklat Katoliko ginagamit. Pakinggan muna natin. Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274 tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Jesucristo ay nagtayo ng Iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Yan. Pinangalanan daw na Iglesia ni Kristo at nasa aklat daw. Lumang aklat ng simbahang Katoliko, ginagamit nila. Ang galing talaga nila mga kapatid na mag-research. Hindi lang magaling, umitindi. No? Very poor in reading comprehension. Bakit? Mabasa lang Church of Christ. Inaangkin na nila. Kung wala itong aklat na ito na Fundamentals of Catholic Dogma, di wa silang batayan. Pero alam nyo ba? Ito ang binasa ng ministro ni Felix Manalo. At kahit sa mga debate, ginagamit din nila ito. No? At dahil ginagamit nila ito, mga mahal na kapatid, mas mabuti na alam din ninyo ito para di kayo mabiktima sa maling akala. Dahil kadalasan sasabihin ng mga ministro, kahit otoridad Katoliko pinaniniwalaan na ang tunay na iglesia, walang iba kundi Iglesia ni Cristo. Yun ang tinutukoy sa Roman 16:16. Hindi po ba? Sino ang binanggit diyan? Balikan muna natin ang ministro ni Felix Manalo. Ito mga kapatid, sa paggamit niya sa Fundamentals of Catholic Dogma. Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274 tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat.
ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. So, kinukot nila, sinisipi nila si San Cipriano. Okay? Now, ngayon, ito kasi ang mabasa mga kapatid. Pansinin ninyo sa English. Nasa pahina 274 sa Fundamentals of Catholic Dogma by Dr. Ott. Ito mabasa natin. In regard to Matthew chapter 16, verse 18, Saint Cyprian speaks of the building of the church by Christ and designate the church of Christ. Yun ang ginagamit nila sa Fundamentals of Catholic Dogma. At ang daming napaniwala nila dito. O, di ba? Kami po ang tinutukoy kahit sa inyong otoridad. Ang tanong, mga kapatid, dahil ba nakasulat sa Fundamentals of Catholic Dogma, Church of Christ, yan na ang tumutukoy sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo? Hindi. Bakit? Tuloy lang natin, ha? Dito, ayaw itong ipakita sa mga ministro. Dahil, ano nakasulat? To describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. Oh, yun pala ang nakasulat sa Fundamentals of Catholic Dogma. Nakita ninyo na pag may nakasulat lang na Church of Christ, ay inaangkin. Anong tawag diyan? Di ba yan maituring na squatter? Now, magtaka siguro kayo mga kapatid na nagsubaybay ngayon. Dahil para sa INC, the name of Christ was abandoned. And they officially declared in the Council of the Church, the one Holy Catholic Apostolic Roman Church. In 1870, yan. Ang tanong, pag binanggit ba sa aklat na Church of Christ, yun po ba'y tumutukoy sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Ito po ang opisyal na aral nating mga Katoliko na nakasulat sa Catechism of the Catholic Church. Tingnan nyo ang nakasulat sa pahina 811. Ito ang mabasa natin mga kapatid. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and apostolic. These four characteristics, inseparably linked with each other, indicate essential features of the Church and her mission. Yan pala. Kaya, mag-ingat pag gagamit na sila ng aklat Katoliko na ang nakasulat ay Iglesia ni Cristo, inaangkin na nila, sila daw ang tinutukoy diyan. At hindi lang yan, mga mahal na kapatid. Meron pang isang aklat Katoliko na ginagamit nila. Ano to? Ito po na aklat, mahirap na talaga ito hanapin. Pero, yung mga aklat na ginagamit nila, hinahanap talaga natin. Bakit? Para, mga mahal na kapatid, masagot natin itong mga pag-chop-chop na mga ministro ni Felix Manalo. Dahil, daming mga napaniwala nila, lalo na mga inosente.
Ito pa. The spirit of Catholicism. Ginagamit din nila. Paano? Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong Katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan ninyo ang patotoo ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. Hindi po namin ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Uulitin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat. Ang sabi niya rito, totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Alinsunod pa sa kanya, ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. Ito, pansinin po ninyo. Kung wala ang wika ito, ang tinutukoy niya wala sa iisang tunay na iglesia, ang sabi niya, walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Yan. Yeah? Napansin ninyo na ang mga mangangaral sa iglesia ni Felix Manalo, hawak-hawak talaga nila itong mga lumang aklat Katoliko na pinagchap-chap. Dahil pag wala itong mga aklat na ito, mga kapatid, abay, paano sila makapangaral kung wala ito? Kaya, ginagamit nila itong mga aklat Katoliko na ito dahil hindi sila makapangaral kung wala itong mga aklat na ito para i-chap-chap. Ngayon, punta tayo sa binasa niya. Itong pahina 192 sa The Spirit of Catholicism. Sila ba ang tinutukoy diyan? Ito mabasa natin. It is true that there is only one Church of Christ. It is the only one body of Christ. And there is no salvation without it. That there is no salvation outside the church. See? Extra ecclesia nulla salus. Outside the church, there is no salvation. Pero alam nyo, bakit sinabi there is no salvation outside? Paliwanag natin yan mamayang gabi mga kapatid. Yun din ang topic natin. No? Okay. Ito kasi ang iniwasan sa aklat na ito ng mga ministro ni Felix Manalo. Ito, mga kapatid. Sa pahina 192, through it, be not the Catholic Church itself which hands them the bread of truth and grace. Yet it is Catholic bread that they eat of it. They are, without knowing it or willing it, incorporated in supernatural substance of the church. At dagdag pa. Kaya nga, ang tinutukoy, hindi kay Manalo, kundi ang simbahang Katoliko. Tuloy pa natin. Ito ang mabasa natin sa aklat na ginagamit nila. But the Catholic Church alone preaches like her divine master, like one having power, Matthew chapter 7 verse 29, by the unbroken series of her bishops. She stands in a real, historical connection with Christ and His apostles. See? Yun mga mahal na kapatid, ang mabasa sa mga aklat, Katoliko na ginagamit nila. Kaya, mga mahal na kapatid, no? Ano po ba ang patunay pa nila kaugnay sa simbahang Katoliko? Ito pakinggan natin. Sila si Sandoval at si Nita.
Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. O, see? Galing na mismo sa kanila na ang Iglesia Katolika talaga pong sa pasimula. Yun ang Iglesia ni Kristo. However, ang aral nila, natalikod daw ang Iglesia ni Kristo. Ang unang Iglesia ni Kristo natalikod. E di kung natalikod ang unang Iglesia ni Kristo, ang tanong, ang Roma 16:16 ba ay Iglesia ni Kristo? Yes, Iglesia ni Kristo yan. Unang Iglesia ni Kristo. Kaya meron silang Pasugo Magazine na ang Roma 16:16 refers to the Church of Christ. Ngayon, the first Church of Christ, ang sabi nila, natalikod ang unang Iglesia ni Kristo. Wala naman tayong mabasa na natalikod ang unang Iglesia ni Kristo. Imbinto lang yan ni Felix Manalo, 1914. Punta Santa Ana, Manila. Pero, yung aral nila na ang simbahang Katoliko daw, ay natalikod. Ano ang batayan nila? Ginagamit nila mga aklat Katoliko. Ito po. Alam nyo, mahirap na hanapin ang mga aklat na ito. Pero kung ikay magiging manggagawa sa Iglesia ni Kristo, magiging ministro, dapat meron ka talagang ganitong aklat. Bakit? Hindi naman sila makapagturo kung wala ito. Bahagi na yan. Nasa kanilang pandoktrina yan. No? Ginagamit nila. Katoliko palagi ang topic nila. At yung mga Katoliko na inosente, no? At para sa kanila sapat na magsimba tuwing linggo pero hindi nag-aral sa pananampalataya sa simbahan, yon. Alam nyo, madali yan na matangay sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Bakit? Isa sa mga maliban na ginagamit nila para patunayan na talikod ang unang iglesia, itong mga aklat na ito, ginagamit nilang Roma 16:6, unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 4. Ito, ating pakinggan mga kapatid. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talata 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ng
ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral yan ng mga demonyo. Hindi aral ng Diyos, kapatid na Michael. Kaya ba natin binasa po ang talatang yan para tuligsain ang simbahang Katoliko? Hindi, kundi para maunawaan ng ating mga taga-subaybay, lalo't mga nagsusuri, na sa pagsunod ng tao sa aral na yan, matatalikod siya sa pananampalataya. Pakasabihin ng iba, hindi po naman kami mga pare, hindi naman kami madre. Kami may asawa, pero miyembro ng Iglesia Katolika. Yan ang batayan nila, mga kapatid, na matalikod daw umano sa pananampalataya. Unang Timoteo na ginagamit nila, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 4. At ipapares nila itong aklat Katoliko na ang pamagat ay pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons. Ano po ba ang nakasulat? Ito ang pinagchap-chap at pinagtagpi-tagpi nila. So, yung mga inosenteng Katoliko, delikado talagang matangay sa ganitong propaganda. Ito, mga kapatid, ating pakinggan. Ang pamagat nito ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang aklat na ito ay sinulat ng Cardinal, James Cardinal Gibbons. Siguro po, pinakamaganda, ipakita natin yung mismong larawan ng kardinal doon sa first page nung nasabing aklat. Etong kanyang larawan, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. Meron po itong mga kaukulang pagpapatibay. May nihil obstat, may imprimatur, makatwid, official na aklat ito ng Iglesia Katolika. Opo. Ang babasahin po natin ay pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy na saserdote, mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Yan mga kapatid. At pinutol nila ito para ipagtagpi-tagpi lang sa unang Timoteo Kapitulo 3, 1, 4. May iniwasan nila kung ituloy lang. Ano po ba yung iniwasan nila at hindi tinuloy? Nasa babang bahagi sa pahina 369 na pahina sa pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons. Yon ang iniwasan na sa mga ministro dahil mabuking sila sa kanilang aral. Ano po ba ang nakasulat? Ito mga kapatid. Sa pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons. Pansinin ninyo. Ito ang nakasulat. Nang mga unang araw ng iglesia, dahil sa kadalangan ng mga may bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari, datapuat sila'y inuutosang mamumuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Yun ang iniwasan nila para lang itagpi-tagpi nila sa unang Timoteo 3. Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1 ituloy sa 4. Pero kung pag-aralan nating mabuti yan mga kapatid, dahil ang nakasulat yan sa unang Timoteo Kapitulo 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. No? Kung pag-aralan natin yan, ito ang mabasa kasi. No? Ngunit hayag na sinasabi sa Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-utos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat
ng mga sampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Yun ang ginamit nila na talata. At dahil sa mabasang ang ilan ay magsisitalikod, ang kanilang interpretasyon ay walang ibang magsisitalikod kundi ang simbahang Katoliko nagbabawal sa pag-aasawa dahil ginamit nila itong nakasulat sa pananampalataya ng ating mga ninuno na ang sabi, ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buwat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Kaya sabi nila, di ba, tugmang-tugma talaga. At ano pa ang sabi? Nagbabawal sa pagkain ng anumang lamangkati. Maliban daw umano sa pagbabawal ng pag-aasawa, nagbabawal sa pagkain at lumayo sa mga lamangkati. Ibig sabihin, karne. Sino po ba ang tinutukoy daw umano katuparan diyan? Ginagamit nila ito. Aklat na Katoliko. Siya ang inyong pakinggan ang Aral Katoliko ni Father Enrique Demond sa pahina 139. Ito ang mabasa, mga kapatid. Ang ikalawang utos sa Santa Iglesia ay ang magayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Kaya sasabihin ng mga mangangaral sa INCO, di ba? Klarong-klaro na ang Katoliko ang katuparan dito. Dahil ang mga aklat na yan ay pinagtagpi-tagpi nila. Pero una, kung ang di pagkain ng karne, mga kapatid, ay sa demonyo, ibig sabihin ba si San Pablo ay sa demonyo na? Bakit? Di ba nila alam na may pagkakataon na si San Pablo di din kakain ng karne? Asan yan mabasa? Eto. Unang Korinto 8:13, kaya nga, kung dahil sa pagkain ay itinutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. So, merong abstinence si San Pablo. At kung ang pagkain ng karne ay sa demonyo, ibig ba sabihin si San Pablo sa demonyo na? Kaya mag-ingat talaga, mga kapatid, no? Sa mga maling interpretasyon na ginagamit nila kaugnay dito. At balikan natin ang unang Pedro o unang Timoteo, Kapitulo 4:1-3, mga kapatid. Sa Dewey Version, merong footnote diyan kung sino ang tinutukoy. Ito ang mabasa natin sa footnote. Sa unang Timoteo 4:1-3, he speaks of the Gnostics, the Marcionites, the Encratites, the Manichaeans, and other ancient heretics who absolutely condemned marriage and the use of all kind of meat, because they pretended that all flesh was from an evil principle, whereas the Church of God, may Church of God dito pero referring to the Catholic Church, so far from condemning marriage, holds it a holy sacrament and forbids it to none but such as by vow have chosen the better part, and prohibits not to use of any meats whatsoever in proper times and seasons, though she does not judge all kind of diet proper for days of fasting and penance. Yon ang iniwasan nila
na mabasa kung ano ang konteksto sa unang Timoteo 4:1-3. So, napakalinaw na out of context ang pagbasa nila, mga kapatid. Dahil kung literal naman talaga ang kanilang pag-unawa na ang interpretasyon mula pa ni Felix Manalo na ang di pag-aasawa sa unang Timoteo Kapitulo 4:1-3 ay sa demonyo, abay, lalabas na kahit ang Diyos nagturo ng aral ng demonyo. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang para sa kanila, kung iyon ang interpretasyon nila, Jeremias Kapitulo 16, versikulo 1-2. Muling nagsalita sa akin si Yahweh, at ang sabi, huwag kang mag-aasawa o kaya'y magkaanak sa lupaing ito. So ang Diyos mismo may kautusan, huwag kang mag-asawa. At kung ang interpretasyon nila, hindi pag-aasaway sa demonyo, lilitaw na yung utos na yan sa Diyos ay sa demonyo. At di lang yan. Si San Pablo na nagsulat sa unang Timoteo na sinipi nila. Unang Timoteo 4:1-3. Alam ba nila si San Pablo walang asawa? Asan mabasa? Unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 8. Ito ang sabi ni San Pablo. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa tulad ko. Si San Pablo, walang asawa. At ang aral ng ANC, hindi pag-aasawa ay sa demonyo. At ano pa ang dagdag ni San Pablo? Kaugnay sa di pag-aasawa. Ito ang mabasa natin sa unang mga taga Korinto 7:37. At ito'y sinasabi ko sa inyong sarili, kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat upang ako'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. So, yun daw ang dahilan na bakit may vow of celibacy si San Pablo upang maglingkod sa Panginoon na walang abala. Ano pa dagdag niya? Ito ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto 7:32-34. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Dahil dito'y hati ang kaniyang malasakit. Gayon din naman ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya pinagbibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Napakalinaw ang paliwanag ni San Pablo na yung grupong walang sariling Biblia, nakibasa lang, abay, ang resultay sa demonyo na. At hindi lang yan. Ano ang turo ng ating Panginoon Jesucristo kaugnay sa di pag-aasawa? Kung tingnan natin ang San Mateo Kapitulo 19, versikulo 12, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang
katutubong kalagayan. Ang iba namay naging ganoon dahil sa kagagawa ng ibang tao. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuruang ito. See? Vow of celibacy, turo ng ating Panginoon Jesucristo. Ano daw? Sabi niya, ang ilan ay hindi nag-aasawa. Bakit? Alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng mga taong nakakaunawa sa katuruang ito. Pagkatapos, siguro kung si Felix Manalo buhay sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, una yun na una yung sasabihin, hindi, Panginoon, di ko matanggap yan. Dahil sa demonyong aral na yan. At kung sisilipin natin ang salita ng buhay translation, ito ang mabasa natin mga kapatid. May iba't ibang dahilan kung bakit may mga taong hindi nag-aasawa. Mayroong ipinanganak na may kapansanan. Ang iba na may sinadyang kapunin ng ibang tao. At ang iba'y pinili nilang hindi mag-asawa alang-alang sa kaharian ng langit. Ang sinumang may kayang tumanggap sa aral na ito, dapat niya itong tanggapin. O, see? Yun ang ating mga kaparian na pinili nila ang buhay na walang asawa. Pero sa INC, sa demonyo daw yan. Sa demonyo daw yan. Oh, maniwala ba kayo na sa demonyo yan? At di lang yan. Kung tingnan natin, silipin natin ang pahayag Kapitulo 14, versikulo 4. Ito ang mabasa natin. Ito ang mga lalaking nananatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatuuhan bilang unang handog sa Diyos at sa kordero. So ano daw mga kapatid? Napakalinaw ang nakasulat sa 14.4 ng pahayag. Mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae at sila ay sumusunod sa yapak ng kordero. Ibig sabihin sa ating Panginoon Jesucristo, walang asawa ang ating Panginoon Jesucristo. At ayon pa sa naturang talata, pinili sila mula sa mga tao para maging handog sa Diyos. Ang tanong, sino ang mga yon? Hindi pwedeng mga pastor yan. Dahil ang mga pastor may asawa, may kaugnayan sa mga babae. Hindi pwedeng ministro ni Felix Manalo yan. Bakit? Dahil ang mga ministro ni Manalo may mga asawa, di po ba? Nagkaroon ng kaugnayan sa mga babae. Sino po ba ang tinutukoy diyan? Walang iba kundi ang ating mga kaparian sa simbahang Katoliko na may bukasyon sa vow of celibacy. Purihin ang Diyos. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brother Wendell Talibong.